May mga balita ho muna mula dyan sa may Independent Commission for Infrastructure. Ngayong araw ay dumalo ho dyan si Secretary Ted Herbosa, ang kalihim na Department of Health, habang iimbitahan din humuli ng naturang komisyon si Navotas Representative, kaugnay pa rin po sa ilang mga impormasyon. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Handang isumite ng Department of Health sa Independent Commission for Infrastructure ang magiging resulta ng kanilang investigasyon sa mga posibleng anomalya sa pagpapatayo ng mga super health centers sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay Department of Health Secretary Ted Herbosa, nakipag-ugnayan na rin ang kagawaran sa Department of Public Works and Highways na siyang nangangasiwa sa konstruksyon ng ilan sa mga naturang pasilidad. Kaugnay nito, ipinag-utos ng komisyon na ipagpatuloy ng departamento ang case build-up sa ilalim ng umiiral na listahan ng mga proyekto, habang magbibigay naman ng suporta ang ICI sa pagpapatuloy na investigasyon. Kasabay nito, inihayag ng ahensya na magtatatag sila ng action center kung saan maaaring magsumite ng reklamo o impormasyon ang publiko kaugnay ng mga di natapos o hindi gumaganang mga super health center. Kaugnay niyang pakinggan natin ang tinig ni Department of Health Secretary Ted Herbosa. Sa newspaper, yung ginagawa kong mga investigation sa iba't ibang super health center sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So because of that, tinawag ako and they said to me three things. Number one, sabi nila, continue this investigation and whatever I find to submit to them. And number two, sabi nila, whatever support I need from them, pwede daw ako bigyan ng suporta in terms of the investigations I'm doing about infrastructure projects. Ang pangatlo, napakaganda, may mga suggestions sila, marami. Ang isang suggestion na ma-announce ko siguro is gumawa ako ng citizens participatory action. And this means reporting. Actually, sabi ko nga sa kanila, since I started investigating the health centers, may mga nagme-message na sa akin sa social media. Bagaman imbitado rin ang kalihim ng Department of Education at Department of Agriculture sa naturang pulong, representative lamang ng Department of Education ang pumunta, habang ang sa Department of Agriculture ay walang dumalo na representative. Samantala, ngayong araw din ay muling humarap si Navotas Representative Toby Tiangco sa pangalawang pagkakataon dito sa Independent Commission for Infrastructure upang muling magbahagi ng ilang proseso sa budget. Anya, walang mga personalidad na nabanggit sa kanyang muling pagharap. Kaugnay pa nito, patuloy na hinimok ng kongresista ang Department of Foreign Affairs na kansilahin na ang passport ni dating kongresista Zaldico para mapauwi na sa bansa at humarap sa mga investigasyon hinggil sa mga manumalyang flood control projects. Kaugnay niyang pakinggan natin ang tinig ni Navotas Representative Toby Tiangco. Nagalit yung tao. Siguro naman mag-agree tayo na galit ng tao. May mga mass movements. Itong mass movements na to, pwedeng samantalahin ng masamang elemento para ma-destabilize yung gobyerno. Hindi pa ba national security issue yan? Hindi pa ba yan pasok doon? So sa DFA, hindi pa ba pasok yan? So bakit hindi nyo kanselahin? Tapos bahala na yung abogado niya mag-question. Samantala, Bombo Genesis kanina dito sa may tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure, may ilang grupo ng kababaihan na nagrally sa labas ng tanggapan at bagaman nakapagsimula sila ng kanilang pagrarally nga dito, agaran din naman silang pinaalis ng security dahil nga ay dito sila sa may labas mismo ng ICI na daanan din naman talaga ng mga sasakyan. Ang sigaw nila ay accountability o pananagutan sa mga nangyayaring korupsyon dito sa ating bansa at makulong ang mga dapat makulong. Yan muna ang latest update mula dito sa... Yes, Bombo Genesis. Anong gagawin ng ICI o itong komisyon doon sa mga hindi dumalong taga Department of Agriculture? Okay, Bombo Genesis, actually kanina Bombo Genesis, sinabi na rin din talaga na papadalahan o baka may reschedule ulit itong interagency meeting nila dahil nga itong as far as we know, ang Department of Agriculture pa lamang naman ang hindi nakakapunta dito. So ito ay parang coordination meeting na lamang din naman nila dito sa mga ahensya na ito dahil nga parang napag-uusapan din bukod sa mga flood control projects, syempre titignan din natin yung mga iba pang infrastructure projects na isinasagawa
ginagawa ng pamahalaan. Halimbawa na lamang yung sa DOH, yung mga super health centers nga, sa DepEd, yung mga classrooms na pinapagawa din sa ilalim ng DPWH, pati ng pamahalaan, and syempre yung doon sa Department of Agriculture, yung mga farm-to-market road. So, yan din yung gustong pagfokusan ng ICI na imbestigahan aside nga doon sa nagpapatuloy sa flood control project. So, makikita natin dito mga kabombo at ka-Star Nation, medyo lumalawak na yung investigasyon na ginagawa ng komisyon nga dito patungkol sa mga infrastructure projects, Bombo Genesis. Okay, sige. Ingat diyan, Bobo Isa. Yan muna ang latest update mula dito sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.